dear beloved, Boss Mike, Cervera. Dito na tayo mga kababayan sa Rambulan. Punta na tayo sa Rambulan, ha? Oo. Eto na, mga kababayan ko. Grabe, pahiya si Libiste, mga kababayan. Ito ho yung congressman na kapag ka nasusukol, mga kababayan ko, sila ho ay nagsusumbong sa nanay. Ito ho yung mga mamas boy kung tawagin natin, di ba? Nung bata tayo, kayo siguro kayo, yung mga babae rito, baka naka-encounter na kayo na magka-jowa, magka-boyfriend ng mamas boy. Lahat na lang ipapaalam. Kayo palaban, di ba? Ang gusto ninyo, lalong-lalo na yan, si Alicia Duran, yung gusto nyo, talagang, tara, kahit saan tayo magpunta, basta tayo yung magkasama. Di ba? Walang lugar, walang oras, walang panahon. Ang mahalaga, magkasama kayo. Masarap yun no? Nasubukan nyo ba yon? Nasubukan nyo ba yon? Yung bang basta kasama nyo yung jowa ninyo, basta't kasama kita. Di ba mga kababayan? Walang pangamba. Feeling nyo sa isa't isa, safe kayo. Di ba? Kaya nga ho mga kababayan, alam nyo, yung mga ganyan, pag hindi nyo naranasan, wala. Hindi masaya yung ninyo. Hindi masaya yung pagiging teenager nyo. Hindi masaya yung pagkabinata't dalaga nyo. Tama, no? Eto na mga kababayan kahit nga saan lang kayo, kahit walang pera, kahit magkano lang dala-dala nyo, basta't magkasama lang kayo, masaya di ba? Kasi ang feeling nyo, siya, yung partner ninyo, o boyfriend ninyo, girlfriend ninyo, ang nagpapasaya sa inyo, hindi ho material, hindi ho pera, Hindi ho ganon. Di ba? Mga kababayan ko, pero ang masakit kung ang boyfriend ninyo, lahat na lang ipapaalam. Pag hiniling ng jowa nyo, tara, bengbangan tayo. Tatawag pa yan, ay, wait lang, ipapaalam ko muna kay mami, baka magalit. Ay, nako, tao pa ko Di ba? Wait lang. Oo. Bingbangan na to Puta, pinapaalam pa kay mami. Nakuha nyo, mga kababayan ko. Tara, magpunta tayo ng ng Boracay. Sasabihin nun, anong gagawin natin sa Boracay? Alam mo na yun, ano ka ba? Magpapakasaya tayo doon. Di ba? Puta, sasabihin pa, wait lang. Papaalam ko muna kay mami ko. Ganon ang mga mamas boy. Nakuha nyo? Nasubukan ko na yan, share. Banding naman. Eto si Sab talaga, puro mga neto. Nakuha nyo lahat ipapaalam. Eto na ngayon. Eto na si Mamas Boy. Ito ho yung kinikwento ko sa inyo na kapag ka ito nasusukol, nagsusumbong sa nanay. Naaalala nyo ba itong si Libiste, mga kababayan di ba? Gumawa ng kwento ito, siniraan si Vilma Santos at saka si Ralph Recto. Yung pamamahagi ni Pangulong Bongbong Marcos ng sandamakmak na mga sakong-sakong bigas ay kanyang diniskaril. Ginawa ng issue, siniraan. Yan po si Libiste. Magaling gumawa ng kwento, magaling gumawa ng mga eksena para mapansin siya. Nakuha nyo? Ganon siya. At ngayon, mga kababayan ko, dahil nga itong si Libiste ay nangangarap maging gobernador. Nangangarap maging gobernador dahil yung tatay niya dati ring gobernador na pumatay ng kanyang matalik na kaibigan sa kanyang opisina. Natandaan niyo ba 'yon? Yung asawa ni nanay ni Libiste? Naalala niyo ba? Itong si Senator Ligarda?
Yung asawa noon, mga kababayan ko, ay pumatay ng matalik niyang kaibigan kaya nakulong. Nakawa nyo? At dahil naman, si Loren nga, at dahil naman, malakas daw itong libiste na tatay netong si Leandro. Akala mo kasi ang linis-linis eh. Putik na yun, hindi maganda ang background netong si libiste, mga kababayan. Yung tatay mamamatay tao kaya nakakulong. Sangkot din sa samot-saring corruption. Sangkot din sa panunuhol. Bakit kanyo nasabi kong sangkot sa panunuhol? Biruin nyo nakakulong, nakakalabas yung tatay niya sa kulungan na namumuhay parang ordinaryong mamamayan. Nakakabengbang sa labas. Oo, nakakapag-jamming ng inuman. Nakapasyal-pasyal kung saan. Napupuntahan yung mga babaita na bebengbangin. Grabe, no? Ganon ka-weirdo talaga. Ngayon, ang tanong ko, sino ba ang anak niya? Eto, si Leandro Libiste. Pasok. Ko sa Batangas ay Kita niyo mga kababayan ko. Kaya sukdulan na lang yung kanyang ginagawa na paninira. Sinisiraan si Executive Secretary Ralph Recto maging ang mga pamilya niya. Kasama na rin ang gobernadora na si Vilma Santos. Nakuha nyo mga kababayan ko? Pakinggan natin ang paninira ni Libiste. ang ibang mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo na si Garjola ang gumagastos para sa mga rekto. Walang katotohanan ang mga alegasyon Ayan ni na. Congressman Leviste na may Kita nyo yung anak na ho mismo, ha? Anak na ni Ralph Recto ang bumanat, rumesbak. Ito papaliwanag ko sa inyo mga kababayan ko. Papaliwanag ko. Sa dami na ng mga in-expose netong si Libiste, Leandro Libiste, meron na bang nakulong? Meron na bang nademanda? Meron na ba siyang napaimbestigahan? Sige nga ho mga kababayan, kundi puro chismis lang ho yung daladala ng putang inang yan. Nakuha nyo mga kababayan ko, puro chismis, ay! Chismis lang ho ng chismis eh. Tuloy. Ito ang banat ngayon ng anak. Pasok. doon silang Ah. may mga maanomalyang transaksyon. Fake news po yan, Mr. Speaker. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker. I rise on a point of personal and collective privilege matapos ako tawagin ni Executive Ralph Recto na baliw. Kung baliw man ako, at least hindi ako magnanakaw. Tila affected si Recto sa mga post ko tungkol sa kanya at si Congressman Edwin Garjola. At mabuti kung magpaliwanag na lang siya tungkol dito. May kinakalat din siya sa social media na ako daw ay may utang sa DOE na 24 billion pesos. Ito po ay walang basihan at inimbento lamang upang tangkang pahinain ang mga binubunyag ko tungkol sa korupsyon sa ating gobyerno. At mas marami pa ang aking sasabihin sa ibang pagkakataon. Nagsimula lang itong mga atake sa akin nang sinimulan kong imbestigahan ang DPWH sa Batangas at ang mga kumpanyang konektado kay Congressman Edwin Garjola at naging Executive Secretary si Ralph Recto. Marami rin ang nagsabi na ang pagbunyag ko nito ay hindi aking kapaki-pakinabang. Ngunit hindi ito para sa sarili ko, ito ay bahagi ng aking tungkulin bilang mangbabatas at kinatawan ng unang distrito ng Batangas. At hindi ako matitinag, kaya po ako ay nananawagan na imbestigahan ang koneksyon ni Garjola kay Recto, lalo na ngayong Executive Secretary na siya, at suriin ni Pangulong Marcos kung natutulungan ni Recto si Garjola mula sa loob ng Malacanang. Dahil limitado ang oras ngayon, ilahad ko ang iba ko pang nalalaman tungkol sa mga koneksyon ni Garjola at Recto sa iba pang mga araw. Sisimulan ko lang ngayon sa isang punto. Ayon sa aking tansya at pananiliksik, mahigit 1 billion pesos ang ginastos ni Congressman Edwin Garjola para kay Vilma Santos Recto at Lucky Manzano sa iba pa nilang mga kandidato
at sa sarili niya bilang first nominee ng CWS party list sa 2025 elections. Sa aking distrito, ang tansya ko ay 150 million. At ayon sa ibang mga politiko, gumastos sila ng 200 o 300 million sa kanilang distrito. Kaya sa 6 na distrito ng Batangas, sinasabi ng iba na aabot ng 2 bilyon ang ginastos ni Recto at Garjola. Lalo't mas malaki pa ang ginastos sa Lipa. Pero hindi ko po bubuksan ang mga kinatawan ng Lipa sa aking pahayag na ito. Tingnan nyo mga kababayan ito, no? Sobra no, mga kababayan. Sobrang desperado to, mga kababayan ko. Di ba nga mga kababayan nataranta nga siya sa tanong ng isang kongresista. Oo, na gumastos ng bilyon-bilyon. Oo. Nag-donate pa nga raw ng 6 na bilyon pero yung pala yung panggasto sa kampanya. Pero mga kababayan ko, etong mga tira niya, random, napaka-random. Yung mga banat niya, mga kababayan, sa nararanasan natin ngayon, para bang, alam niyo yon? Hindi ko alam kung ano talaga gusto, pero sabi sa ating source, gusto talagang maging gobernador. Nakuha nyo? Gusto niya maging gobernador ng Batangas, kaya siya nagpapakaganyan. Ito namang nanay na si Loren Legarda, hindi mapigilan. Puta, pag sinumpong yung anak ni Loren Legarda, mga kababayan, hindi niya magawang pigilan. Pero kapag ka naipit sa kakatira niya, sa kakatira niya, tulad nung siniraan nga yung bigas na pinamahagi ni Pangulong Bongbong dyan sa may Batangas, sumbong sa nanay niya. Grabe, no, mga kababayan, sumbongero. Ay, sumbongera! Grabe, sige, tuloy! Pero sabihin na lang natin na 1 billion pesos ang ginastos ni Recto at Garjola sa 2025 elections. Noong April 16, 2025 naman, inimbita ako ni Congress. Puro chismis Alam ng mga taga Batangas, dalhin mo na lang dyan. Dalhin mo dyan yung mga sinasabi mong alam. Di ba yung in-expose mo, ginamit mo yung mga kapitan? Ito yung isang magandang halimbawa. Ginamit niya yung mga kapitan para sa sarili niyang kapakanan, para manira. Ang nangyari mga kababayan, di ba, nilaglag siya ng mga kapitan? Sabi, hindi katotoo yung mga pinagsasabi ni Leandro Libiste. Ang totoo po ay pinigilan kami. Di ba mga kababayan? Yan yung banat niya. Itunuturo yung mga kapitan. Nagtatampo raw si Vilma Santos. Kaya hindi nagsipog puntahan. Ang totoo pala ay ginawa niya, pinigilan pala. Diba, Marites Musne, JP official, Chismoso talaga pag DDS, taong grasa nga Ito na, tuloy. Congressman Garjola na mag-dinner sa kanyang bahay sa Punta Fuego na Sugbo sa aking distrito kasama si Secretary Recto na makikita sa mga picture na ibinahagi ko sa Facebook para hingin aking tulong para kay Vilma at Lucky. Pagkatapos, umikot ako kasama si Kong Garjola at mga tauhan ng mga Recto sa iba't ibang bayan ng aking distrito upang i-endorse ko ang V. Lucky sa mga leaders ko. Pagkatapos ng mga meeting, nakatanggap ako ng reports na may ibinigay umano na cash para ikampanya si Vilma at Lucky na galing raw kay Congressman Garjola. Kita nyo mga kababayan, raw! Pinaniniwalaan nyo ba itong itsurang ganito? Tignan nyo, magiging mukhang zombie na, kakasira. Mga kababayan, kung ako ang kongresista, hindi ko gagamitin yung raw. Kailangan matibay, Maring Joji. Maring Joji, tanda mo to. Kapag ka nagsalita ka, dapat matibay yung sinasabi mo. Hindi po pwede yung raw. Kasi lalabas, chismis yun. Tuloy. Tila si Congressman Garjola ang gumagastos para sa kampanya ni V. Lucky. Tila. Wala kang matibay na
Tangina mo. Wala kang matibay na ebidensya. Wala. Putik na yan, sa tagal-tagal na sa politika ng mga yan, rekto. Diyan sa Batangas, naging senador, naging kongresista. Oh, hanggang ngayon, pinanganghawakan nila. Kailangan pa ba na humingi ng tulong sa iba? Tanga-tanga mo talaga. So, totoo lang. Ang tanga-tanga nito, mga kababayan ko. Oo, tuloy. Batay sa aking mga nakita sa aking distrito Oo. at sa mga pagpupulong at materials kung saan ang nakalagay ay Ay. Vilma Santos Recto, Ah. Lucky Manzano at Oo. CWS Party List. Ang ibang Inuugnay mo lang doon sa marumi ang mga yan eh. Alam nyo ganito, no? Itong ganitong style bata ito eh. Style bata. Pag maninira ka, kailangan kumuha ka ng marumi. Marumi na tao. Para i-connecta mo. Para sabihin mo na marumi rin yung mga tao na yan. Diyos ko ka. Di ba, mga kababayan? Alam naman natin na yung Garjola korap yun. Kaya kailangan niya na i-connecta ang mga rekto, Vilma Santos, kay Garjola para madumihan. Walang yan yung style na yan, pangbata yan, Nonoy. Pangbata yan Yung tira mo parang hindi ka anak ni Loren Ligarda manahin mo si mami mo. Yung mga banat nun medyo may dating Pero ikaw daig mo pang daig mo pang sintu-sintu kung tumira Walastik mga kababayan sige. mga politiko sa Batangas ay pwede ding tumestigo Oh. na si Garjola ang gumagastos para sa mga rekto. Ayan ka na naman, nagbanggit ka na naman ng mga taga Batangas na titistigo. Siyempre, yung mga titistigo dyan, malamang babayaran mo na naman. Gustong-gusto nitong maagaw, makamit, yung posisyon ng ama niyang ina niya. Kaya ganyan mga kababayan, gustong-gusto niya makuha, masungkit, yung pagiging gobernadora. Diba? Raul nga Hoy! Gustong-gusto, mga taga Batangas. Ellen 886, mga taga Batangas, pinaniniwalaan nyo ba, are? Parang sintu-sintu Puro na lang ginagamit yung ibang tao nalintikan na kapag kare papaniwalaan ninyo. Wala nang patutunguhan ng Batangas. Ako'y naniniwala naman na matatalino ang mga Batanggenyo Di ba? Di ba no? Oo, Jade Aguirre, live na live ako. Matatalino ang mga Batanggenyo, baka akala ninyo. Paniniwalaan nyo ba, are? Ewan ko na lang. Taloy. Kahit pagkatapos ng eleksyon, ibinahagi ko din sa Facebook ang picture ng meeting ni Gov. Vilma at Secretary Ralph sa mga mayors ng Batangas. Porque may picture, magkasama. Yun sapat ng batayan para masabi mo na merong ugnayan at totoo na yung sinasabi mo, tatanga-tanga rin to. Mga kababayan, hindi porke nagpa-picture, yun na yun. Di ba? Pero kung ang makikita mo, yung mga landian ni Pulong at ng mga drug lord tulad ni Michael Yang at Kenneth Dong, yun yung malisyoso. Di ba? Kulang na lang maghalikan sila Di ba mga kababayan? Si Pulong, si Basti, Kenneth Dong, Michael Yang. Di ba? Yung mga Chinese drug lord, ang kapicturan, yun ang malisyoso. Kulang na lang tsupain na ni Basti Duterte. Tao pa ko Tama. Nakita nyo mga kababayan ko? Okay pa ba yung audio natin? Okay pa ba yung audio natin?
Usod na yung mga nasa likuran, usod na kayo. Ha? Okay pa ba, Alicia Duran, Ellen, yung audio natin? Ano pa? O, tawa lang kayo ng tawa. Mag-like kayo. Tama, mga kababayan ko, tama. Nakita nyo naman siguro yung mga lumabas na mga litrato. Si Pulong, si Baste, Kenneth Dong, Michael Yang, at marami pang iba na mga Chekwa. Mga kababayan, yun ang malisyoso. Bakit? Bakit? Kulang na lang mga kababayan. Tsupain ni Basti Duterte yung mga yan. Tao pa mo ha! Di ba? Totoo naman eh. Tuloy. Tagaytay Highlands noong August 15 na ayon sa mga dumalo ay hosted by Congressman Garjola. Kung mali ang aking impormasyon, narito naman ang ibang mga kinatawan ng Batangas at pwede nilang sagutin ngayong araw na ito ang aking mga pahayag. Nako. Pwedeng magpatawag ang Kongreso ng pagdinig. At kung totoo na 1 billion pesos o mahigit pa ang ginastos ni Congressman Garjola para sa mga rekto sa nakaraang kampanya, ang susunod na tanong ay, bakit si Garjola gumastos ng mahigit 1 billion piso para sa mga rekto? Ito na naman, nagtanim na naman ng intriga eh. Nagtanim na naman ng intriga itong si ano. Wala naman siyang binabanggit na eto ho yung, eto yung ebidensya. Meron po akong dokumento na binigay ang 1 billion kay Ralph Recto o kaya kay Vilma Santos. Dapat ganun. Dapat meron kang banat na ganun eh. Wala puro laway-laway lang. Meron ako magpapatunay. Eka. Ito ba ay pagkakaibigan lang o may ginagawa ba si Ralph Recto as Cabinet Secretary of the Republic of the Philippines para makapaggastos ng ganito si Garjola? Kita nyo, dapat, bago mo dinala dyan, sinigurado mo. Hindi yung puro ka lang tanong. Dapat sigurado na. Hindi yung tanong-tanong ka pa. Ngayon, gusto mo, mag-usap kayo ni Garjola. Di ba? Baka naman gusto mo pagbigyan ka niya. Di ba mga kababayan ko? Dapat pagbigyan na lang Pero tandaan nyo, huwag nyo tatanggalin sa isipan nyo. Etong tao na ito mga kababayan ko ay meron pong issue na 24 billion na kinikback. 24 billion to 30 billion na kinikback doon sa pagbebenta niya ng prangkisa na pinaboran ni Duterte noon. Tandaan nyo yan. Dahil lumimpak-limpak ng salapi ito sa panahon ni Digong, ito yung merong ebidensya. Ito sinasabi natin. Dahil ito ay hinahabol sa kanya ngayon. Itong bilyon-bilyon na pera. Kita nyo mga kababayan ko? Magaling maggulang. Sabi pa niya, okay na. Banas na banas siya nung tinawag na si Raulo siya. Talaga namang si Raulo ka. Sabi ni Ralph Recto, bakit? Kung ano-ano sinasabi mo eh. Tapos galit na galit ka. Tapos sasabihin mo, okay lang na baliw. Hindi naman magnanakaw. Tanga! Ikaw yung baliw na magnanakaw. Ano pinagsasabi mo na okay lang na baliw? Basta hindi magnanakaw. Hindi nga ni. Ikaw yung baliw na magnanakaw. Putik na, retarded yata ito eh. Di ba? Yun, mga kababayan, tigilan natin yan. Mahaba na yan. Eto, dito tayo. Pasok. Halal bago 2025. Ang sagot. Taon po ngayon ay 2026. 2025, 2026 na. Ito mga kababayan ko. Pakinggan nyo maigi itong paliwanag ng isang kongresista para maliwanagan ka. Hoy! Libiste, manood ka. Kung talaga pong may mga ganong nangyari na maanomalya o questions of irregularities during the campaign, were the proper cases filed? Wala. Wala nga ni. Were ethics complaint filed? Wala. In Congress? Why are we now standing here Correct. insinuating all sorts of illegal acts that happened in 2025 when so much time has passed? Unang-una Now I po, question, Mr. Speaker, the timing of all of this.
Ah. Now, I even find it a little bit offensive na pati ako babanggitin. But I'll Oh. tell you one thing, Congressman Leviste, Ah. maayos kami sa Quezon. Wala kaming problema doon. Ah. Ang sinasabi In fact, ko, kami mas nagkakasundo mababa at ang gastusin sa nagkakaisa. Quezon. Ano klase? Ano mas mababa ang gastusin sa Quezon? Bobo! Pare-pares lang yan! Tanga! Tanga-tanga po! Tangina mo! Tuloy! Kalaban ka naman sa nakarang eleksyon eh, di ba? Congressman Leviste, Mr. Speaker, I'm sorry. I'm supposed to be respecting our rules. Mr. Speaker, unfortunately, I do not abide by standards of the good congressman. I think it's totally uncalled for and baseless. And in fact, it's downright hearsay for him to make such allegations. And if indeed he has factual basis in anything and everything that he is saying, there were proper forums to do the same, to act on those allegations, to make the necessary complaints. Viral na. Now, why here? Oo nga, bakit ngayon? Sir, boss, amo, Panginoon. Kaya ngayon niya lang ginagawa yan kasi pangarap niya talaga maging gobernador. Ganun naman lagi, di ba? Parang mga vlogger lang yan. Sisiraan ka na sisiraan. Di ba? Sisiraan ka na sisiraan para sila makinabang. Di ba? Ganun yun. Walang pagkakaiba ho yan. Oo, dahil nga vlogger, politika nga ating pinasok eh. Ganun din yung mga vlogger. Makita nyo, maraming mga vlogger na mga surot. Puta, walang alam eh, kundi tirahin yung kapwa vlogger. Putik mga kababayan, hindi tayo ganun. Bakit? Kaya nating magpaliwanag, kaya nating ipamigay yung ating mga naiisip. Para inyong maisip din. At ngayon nga, kita nyo, kapopost ko lang yung kaninang natin, Reels. Ayun, viral na. Viral na agad. Walang iya mga kababayan ko eh. Ang tanong. Hoy, Leviste, ang tanong namin, bakit ngayon lang? Diba mga kababayan, yun ang magandang tanong dyan eh. Bakit ngayon lang? Wala na. Our beloved Boss Mike Cervera.